Okay, magandang umaga sa iyo, Mac Pablo. Shoutout sa iyo. Isa kang mapagpalang umaga, Mac Pablo. Magjakol ka nang tumalabas ang iyong tamod na malansa ngayong umaga, Mac Pablo. Shoutout sa iyo. Mga kaibigan, ipalo nyo po yan, si Mac Pablo, isa din po yan pro-government na sumusuporta sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Suportahan po natin yan. I-follow nyo po yan at makapapanood nyo yung mga kanyang vlog. Maganda po ang kanyang vlog. Tulungan po natin sila. Okay? Paki-follow lamang po yan si Mac Pablo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating pinakaman topic ngayong umaga. Itong topic po natin, total naggagawa naman po ang Senado, ang Kongreso ng mga kabilaan investigation. Kaliwat kanan investigation na kung saan ang mga investigation kinakalkal ang mga dating nakaraan at ang mga dating mga isyong kinasasangkutan ng mga taong tiwali sa gobyerno or mga taong tiwali sa ating bansa. Di po ba? Sana, total, yung pinasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay nakadetain na sa mga sandaling ito. Nakakulong na yung mama na yun. Sa kasong pagmamanyak, sa kasong paghihindot, sa kasong pagmumulisya sa mga kabataan. Sana ang gawin ng Kongreso? Total sinasabi ng ating kapulisan. Tukoy na nila, alam na nila kung sino-sinong mga personalidad ang nasa likod ng ito. Kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng Kibuloy Angel Squad. Di ba? Diba? Yun ang sinasabi nila. Now, sana ang gawin ng Kongreso, imbestigahan ito, tukuyin, panagutin, bakit mayroong tinatawag na Kibuloy Angel Squad. Diba? Or, parang datingan po nito mga private army. Diba? Private army. Sinasabi naman ni Police Colonel Jen Pajardo ng Public Information o PIO Chief ng PNP na alam na nila. Pakinggan po natin ang sinasabi ng PNP, PIO Chief na walang iba si Police Colonel Jen Pajardo. Pakinggan po natin tungkol po sa isyong ito sa ating live. For one, takot yung mga bata kasi baka, yun nga, yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin, pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin. Talaga kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Yes. At yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Okay, may pumasok dito na nag-comment. Bago ko ipakita sa inyo guys, itong comment niya. Brian Bation. Okay, itong comment mo. Sasagutin kita rito. Nagsalita ka na naman, Kap. Ikaw, tatanungin ko. Tama ba ang ginawa ng gobyerno kay BP Sara na di bigyan ng budget ang Office of the Vice President? Ano ang opinion mo? Ito, tanong ko sa iyo, Brian. Ha? Simple lang ito. Bago kita sagutin, gusto ko sagutin mo rin. Ikidan mo sa comment. Paano mo nasabi na hindi siya binigyan ng budget? Ha? Paano mo nasabi, Brian, na tama ba ang ginawa ng gobyerno
Sagutin mo yung tanong ko munang yan bago kita sagutin. Sagutin mo to, Brian, ha? Gusto ko sagutin mo ng diretsuhan. Walang pilosopuhan, walang kaululan, sasagutin kita ng maayos na sagot. Ha? Yung tanong mo, na kung bakit mo nasabi na tama ba na wag bigyan si Sara Duterte ng budget. Sagutin mo muna ang tanong ko, sasagutin kita ng diretsyo ng maayos. Okay? Yun, tuloy tayo. Yung po nga po sinasabi ng PNP na may Kibuloy in jail, that is one. Di ba? Kung totoo man po ito mga kababayan, dapat bang magkaroon ng isang ganyan, ng isang alagad na sinasabi niya, alagad siya ni Kristo, anak siya ng Diyos. Bakit meron siyang ganyan? Parang lumalabas dito, private army mo yan. Parang lumalabas dito, panakot mo yan sa mga tao na pwedeng sumalungat sa'yo. Di ba? Yung mga taong kontra sa inyo at yung mga taong na alam mo, tumututol sa mga mali mong gawain, meron kang panakot na tao. Ha? Di ba? Bakit kailangan ng isang private army? Tapos ngayon, ang masaklap pa dito mga kababayan, makikita natin na sandamukal ang mga tao na nagrereklamo kay Kibuloy sa kasong pangahalay, sa kasong pagmumulistya. Tapos, itong mga tanga na mga bobo na nagpapaniwala kay Kibuloy, ang tingin santo, ang tingin Diyos. Di ba? Nakakatawa. Hindi ko kayo ng sigaw ng justice, justice. Papaano yung mga biktima? Papaano yung mga nagsasalita na sinasabing biktima? Papaano yung mga tao na sinasabing biktima? Hahantayin pa ba natin na isa kayo sa mga naging biktima ng pangahalay? Hahantayin pa ba natin na isa sa mga mahal nyo sa buhay ang maging biktima ng karumal-dumal ng sex harassment, sex scandal? Tapos, ang nagiging suspect ay isang nagpapakilala na alagad ni Kristo, na nagpapakilala na anak ng Diyos. At sinasabi niya siya raw ang nagmamayari ng sanlibutan. Hindi ba nakakahiya? Gaano ba katanga ang mga miyembrong ito? Paano kayo nag-iisip na todo depensa kayo kay Kibuloy? One-sided lang ang mga abnormal na didishep. Yun yung datingan dito, mga one-sided eh. Diba? Ay, Brian, sasagutin ko tanong mo, pero sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo, paano mo nabalitaan, paano mo nalaman na walang budget si BP Sara? Sagutin mo muna yon bago kita sagutin. Ng matino, maayos na sagutan ang ibibigay ko sa'yo. Sagutin mo muna. Sasagutin kita, Brian. Sagutin mo na ng maayos. Sasagot ako sa'yo ng maayos. Okay? Yung tanong ko sa'yo, paano mo nabalitaan na tinanggalan ng budget ang DepEd, ang OBP? Ito si Brian, matagal na pong nanonood sa akin yan. Matagal na pong nanonood yan. Regular pong nanonood sa akin yan dito sa live ko. Sagutin mo muna yan, Brian. Sasagutin kita ng maayos. Okay? Iba man ang iyong sinusuportahan sa pagkakataon na to, iba man ang sinusuportahan mong tao, personalidad. Right mo yan, karapatan mo yan, hindi kita mumurahin. Sagutin mo yung tanong ko sa'yo bago ko sagutin yung katanungan mo. Kasi sinasabi mo, tama bang tanggalan ang OBP ng budget? Sagutin mo muna. Sasagutin kita ng maayos. Okay? Sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo. Sandali lang. Madali lang naman sagutin yung tanong mo eh. Brian? Okay, tuloy tayo. No, mga kaibigan, yan ba ang pastor na hindi makaano-ano? Tapos matatawa kayo. Sasabihin nila sila daw ay maka-Diyos. Sila daw ay isang makasimbahan. Sila daw ay nagwe-worship.
Samantalang kung sagutin nila ang kapulisan, kung gaguhin nila ang ating gobyerno, kung balahurain nila ang gobyerno, yan ba ang maka-Diyos? Ha? Yung asal ng mga miyembro ni Kibuloy. Ha? Yan ba ang tinuturo sa inyo? Labanan ng gobyerno? Labanan ng pamahalaan? Kaibigan natin. Okay, ito. Diba, sinasabi nila sila ay maka-Diyos, may respeto sa Diyos. Pero, yung pinapakita nila, yung ganun attitude, hindi po maka-Diyos yun eh. Makademonyo ang tawag po doon, mga kababayan. Ang totoong may maka-Diyos, ang totoong may respeto at may paggalang sa Diyos, marunong kang gumalang sa gobyerno, marunong kang gumalang sa pamahalaan. Diba? Nakakairita pag ganun eh. Diba? Tapos sasabihin nyo, tinuturo sa inyo, salita ng Diyos, pagmamahal, pagrespeto. Pero, nakikita sa galaw ninyo, pinagtatanggol nyo ang taong ganyan. O sabihin na natin, totoo naman, na inosente pa rin. Inosente pa rin si Kibuloy hanggang ngayon. Hindi pa napapatunayan ng korte na gano'n ang kanyang ginawa. Diba? Hanggat hindi ka pa nabahatulan, hanggat wala pang conviction, you're innocent. Paano kung totoo yun? Diba? Paano? Kung yung allegation sa kanya ay totoo. Kawawa ang mga biktima. Kawawa yung mga tao na binaboy, winalang hiya. Diba? Oh, kung sasabihin naman ng mga supporter ni Kibuloy, paano kung hindi totoo? At paano kung ma-dismiss? Only good. Please. Napatunayan niya sa sarili niya na siya ay inosente. Napatunayan niya sa sarili niya na siya ay walang kasalanan. Pero huwag tayo makakalimot, mga kababayan, na may biktima rito. May biktimang umiiyak, humihingi ng katarungan, humihingi ng hustisya. Ha? Yun ang huwag natin parating kakalimutan. Dahil may mga taong umiiyak dito. I-message ko muna itong magkano. Diba? Paano pag yung mga tao umiiyak? Lahat tayo gusto natin malaman ang katotohanan, mga kababayan. Ha? Hanggat hindi naaayos si Kibuloy ang kanyang problema, hanggat hindi naaayos si Kibuloy ang kanyang mga anong yan, siya ay mananatiling suspected. Ha? Yung tao din si Kibuloy. Tandaan niyan. Ito, tama yung sinasabi nito. Ito, si Defender TV, pasakop sa gobyerno ang lahat ng tao. Roma 13:1-8. Kaso, kung sinusunod lang ito ng mga totoong leader ng relihiyon, hindi na sana sila ang nanggugulo sa gobyerno. Yan ang totoo. Yes! I agree sa'yo, Defender TV. Totoo yan. Ha? Totoo yan. Malaking katotohanan yan. Itong sinasabi ni Defender. Ha? Doon sa mga miyembro ni Kibuloy, magkasakop kayo sa gobyerno. Ha? Yan ang unang utos sa atin ng Diyos. Nasa Biblia yan. Ha? At ang nasa Biblia rin, walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Dapat alam yan ang mga miyembro ni Kibuloy. Kasi alam ko, naka-Diyos kayo. Alam ko, nagbabasa kayo ng mga salita ng Diyos. Ha? Pero ano nangyari sa inyo? Nakalimot ata kayo sa ganun mga tinata. Nakalimot kayo sa mga ganung kautusan. Diba? Nasaan yung inyong turo? Or kaya itinuturo sa inyo ni Kibuloy? Baka naman ang itinuturo sa inyo ni Kibuloy? Puro kademonyuhan. Sa bagay, nasa Biblia rin naman, mag-ingat kayo sa mga maakamong tupa na nagkakatuwang maakamong tupa. Aanyo na sila'y nakaputi, nakaputing damit, na nagpapakilala na sila ay sugo ng Diyos. Pero sila pala ay mga
demonyo. Hindi kaya kabilang doon si Kibuloy sa sinasabi sa banal na kasulatan na yon na mga bulaang propeta? Kabilang ba si Kibuloy doon sa sinasabi sa banal na kasulatan na siya mag-ingat sa mga bulaang propeta? Si Kibuloy nagpapakilala, di ba? Na anak ng Diyos. Na nagpapakilala na siya ang nagmamay-ari ng mundong ito. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga matatamis na salita. Ha? Huwag tayong basta-basta naniniwala. Dahil karamihan dyan. Karamot, nakasturbo ka. Diba? Maraming tao na nagpapakilalang ganyan. Na akala mo, anino, maka-Diyos. Na akala mo, totoong makaano. Pero mga demonyo. Pakinggan niyo po ulit mga kababayan ha. Ang sinasabi ni Colonel Pajardo ha. Panoodin niyo po to. Sa mga miyembro ni Kibuloy. Ha? Hindi ko po to gawa. Hindi ko po to gawa-gawang issue. Hindi ko po to gawang kwento. Yung sinasabing Kibuloy, Angel of Death. Pakinggan niyo po ito muli. For one, takot yung mga bata kasi baka, yun nga, yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin, pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin. Talaga kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then again, sabi ko nga, antayin po natin ma'am yung final po, nagpa-file po ng kaso para malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso. But definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Okay, dalawa pa daw biktima over the weekend na sinasabi na masasampa din ng reklamo. Kumusta na po? Nagpunta na po ba ito sa probinsya? Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. So dinodokumento lang po na natin yan at again, considering na very delicate po itong kaso po na ito, we really cannot give too much information so as not to really preempt at takot kasi yung mga bata. For one, takot yung mga bata kasi baka yun nga yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin, talagang hindi tayo tumigil na hanggat mahuli natin si Apollo Kibuloy at malaking bagay na nasa kulungan ngayon si Apollo Kibuloy kasi yun yung nagbigay sa kanila ng lakas loob na lumapit sa PNP ngayon dahil akala nila ng una ay talagang wala na mangyayari dahil sa sobrang takot nila. But ngayon na nasa kulungan na si Pastor Kibuloy at iba pa, ito yung Mga kababayan, narinig niyo po sinabi? Kasi baka sabihin na naman ng mga tao na supporter ni Kibuloy, anong ebidensya mo, Kalbo? Anong ebidensya mo ninyo? Gawa-gawa mo lang kwento yan. Yung Kibuloy death is dead. Ha? Baka yan ang pala, yun mismo galing sa PNP. Galing kay Police Colonel Jean Pajardo na mayroon daw di umano na Kibuloy Angel Squad or Death Squad. Oh. Kung sabi nga ni Kristo, kung kayo susunod sa aking mga yapak, kayo'y susunod sa aking aral. Iwan nyo ang yaman nyo. Hindi nyo kailangan ng security. Kasi anak ka ng Diyos eh. Suko ka ng Diyos. Eh bakit gumawa ng ganyang grupo? Ano yan? Panakot? Ha? Ano yan? Panakot? Yes! Alam ko po, Romel, hahabulin na hahabulin po yan. Ginagawa na po yan ng ating kapulisan. Magtiwala lang po tayo.
sa ating mga alagad ng batas. Uulitin ko po mga kababayan na hindi man perpekto ang ating kapulisan. May mangilan-ngilan man po dyan mga siraulo, mangilan-ngilan ng walang hiya na pulis. Ilan lang po yan. Mas marami po ang pulis na tapat sa kanilang serbisyo na handang ialay ang buhay at totoo na mag-serbisyo sa ating bayan. At itong mga pulis na to, ito po yung makabago. Nandiyan po yan sila, Colonel Pajardo. Kasi kung pagtutakpan po yan ng PNP, hindi po i-announce yan. At bago man po in-announce yan, yung ganyan issue, seryoso po sila sa kanilang gagawin na investigasyon. Kaya magtiwala po tayo. Ito na po pagkakataon mga kababayan. Nananawagan po ang kapulisan. Yung iba pang biktima ni Kibuloy na may alam. Kung ikaw naging biktima ng tinatawag na Kibuloy Death Squad or Kibuloy Angel Squad, pumunta po kayo sa kapulisan. I-report nyo po ang inyong naging experience para po mapasama sa tinatawag na investigation at mabuo yung gathering na investigation. Hindi po tayo pwedeng manahimik lamang mga kababayan. Ang mga pulis po, ang mga investigador ay hindi po mga manghuhula. Hindi po sila magician. Kailangan po tayo ng kapulisan para makita ang totoong hustisya. Ngayon, sana ang gawin sana ng Kongreso, total meron kayong ginawa noon na isang pastor-pastor din. Yung mataba, yung kung tinatawag, apo-apo yung mataba na halos nagkandamate din yung mga kabataan na miyembro, binibigay yung bangke sa pamilya. Diba? Dapat ganun din. Diba? Total hawak na ng gobyerno. Hindi naman mahirap ipatawagin si Kibuloy. Diba? Dapat ganun yun, gawin. At ako'y naniniwala mga kababayan, may taong nasa likod ni Kibuloy na isang mga politiko, kaya po ganyang kalakas ang loob niyan. Yan, tama ka, si Senyor Aguila. Di ba? Nakalkal kung ano man ang ginagawa ni Senyor Aguila, dapat ganun din ang gawin kay Kibuloy. Lalo na sa usapin ng Kibuloy, Angel's Dead. Di ba? Imagine natin, baka yung tinatawag na DBS, squad ni dating Pangulong Duterte. Mas marami pa palang mapatay dyan sa grupo ni Kibuloy na hindi lang napalutan sa media. Di ba? Dapat imbestigahan to ng Kongreso. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina mga kababayan. Ako'y naniniwala na mayroong tao na nasa likod ni Kibuloy. Kaya ganyan siya kaangas. Kaya ganyan sa katapang dahil alam niya may magpuprotekta sa kanya na isang politiko o pamilya ng politiko dyan sa Davao. Di ba? Dapat malaman yan na kung sino. Ako mga kababayan, ito nagtataka na lang din po ako. Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nagtataka sa inyong mga kokote? Bakit ang ginawang administrator ng KOGC ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi naman siya miyembro ng samahan na yan? Na hindi naman siya pastor, hindi naman siya mananampalataya. Di ba? Hindi naman siya miyembro dyan. Dapat, isa pa, dapat imbisigahan ng Kongreso. Saan galing ang mga ari-arian ni Kibuloy? Saan galing ang mga yaman niya? Baka mamaya, mga kababayan, baka mamaya, ginagamit lang din si Kibuloy para masabi na magkaibig. Naku po mga kababayan, baka mamaya yung mga tagong yaman ng sino mang politiko, baka mamaya si Kibuloy ang nagtatago. Di ba hindi natin alam? Di ba? Baka mamaya, iba pa lang may hawak ng mga property ni Kibuloy, hindi naman para sa kanya. Di ba? Dapat imbestigahan ng gobyerno
Saan galing ang pera? Saan galing ang mga property? Yung mga mamahalin na helicopter, chopper, private plane. Dapat imbestigahan yan. Di ba? Kailan nagsimula? At yung mga property pag-aari, di ba? Dapat imbestigahan ng Kongreso. At ito pa nakakapagtaka ko dito eh. Hindi naman miyembro si dating Pangulong Duterte. Hindi naman kasapi ng samahan na yan. Lalo na si Davao City Mayor. Hindi naman siya miyembro dyan. Si BP Sara, hindi naman miyembro dyan. Pero ang ginawang administrator, caretaker, yung dating Pangulo, nakakatawa. Di ba? Dapat imbestigahan yan, panagutin. Kasi ako naniniwala mga kababayan, kung mautak si Kibuloy, mautak ni si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ako, naglilikot lamang ng utak. Di ba? Hindi kaya may taong nasa likod ni Kibuloy na isang ma-impluensya na siya ay tagatagong yaman lamang? Hindi kaya ganon? Di ba? Ayan, sana ma-open yan sa Kongreso. At mga kababayan, hindi pa tayo gaano magtatagal sa ating live ngayon. Kasi alam naman po natin lahat na mayroon pong ginagawa ngayon sa House of Representatives na investigation para kay BP Sara. Na kung saan, itong investigation po na ito, pinagpapaliwanag po siya saan napunta ang kanyang mga pondo, saan napunta ang kanyang mga, yung sinasabing budget sa kanyang opisina. Sana, masagot niya yan. At kung hindi masasagot sana ni Sara Duterte ang mga katanungan sa Kongreso ngayon, sa ginagawang House Inquiry na yan, sana gawan nyo, may mag-file ng impeachment para sa ating Vice President. Yan ang dapat mangyari sa tao na hindi maipaliwanag kung saan niya dinadala ang pondo ng gobyerno ng kanyang tanggapan. At dahil sa iyo, Brian, hindi mo nasasagot yung tanong ko, ito ang kasagutan ko sa iyo. Hinahantay ko ang comment mo, kaibigan Brian. Hindi ka first timer dito sa live ko, madalas kang nagko-comment dyan, nakikita kita. Alam mo Brian, sa sinasabi mong tama ba natanggalan ng budget si BP Sara? Unang-una, ito sagot ko sa iyo makatotohanan. Deserve ni Sara yan. Tama lang na bawasan ang budget ni Sara. Hindi po tinanggalan si Sara ng budget, Brian. Ha? Hindi siya tinanggalan. Bagkos, binawasan ang kanyang pondo or budget. Dahil pinagpapaliwanag siya sa Kongreso saan niya dinala ang kanyang mga budget ng mga nakaraang taon. Hindi niya masagot ng maayos. Brian, ha? Hindi yan paggigipit sa kanya. Parang ganito, Brian. Pag ikaw nanghingi ng pera sa magulang mo, hindi ba tinatanong ka ng pamilya mo? Saan mo dadalhin ng pera, Brian? Bakit nanghihingi ka? Anong bibilihin mo? Di ba, Brian? No. Yung perang binigay kay Sara na pondo, hindi niya po pera yun. Pera mo, pera ko, pera ng bawat Pilipino. Dapat lamang ma-explain kung saan niya ba dinala. Ngayon, hindi pangaharas kay Sara yan. Obligasyon ng sino man na sa gobyerno na ipaliwanag. At yan na hindi panggigipit. Ngayon, Brian, hindi kita pinakikialaman kung supporter ka ni Sara. Ipagpatuloy mo yan. Yan ay demokrasya. Pero, huwag tayong maging bulag sa ating sinusuportahan. Ako, mula 2015, naging member ako ng Rodrigo Roa Duterte National Executive Council Committee or MRRD. Wala pang Duterte Group. Kami ang mga original dyan. No. Huwag ka lang maging bulag. Ha? Huwag ka lang maging panatiko, kapatid. Bata ka pa, Brian. Ha? Buksan mo ang iyong isipan. Walang perfectong nasa gobyerno, lahat yan may baho, lahat yan may pagkakamali. Pero, kung maniniwala ka sa Diyos, ang sabi nga kanina, nung isang nag-comment,
magpasakop tayo sa gobyerno. Yun ang pinaka-the best. At sinasabi rin sa Biblia, kapatid, walang gobyerno na hindi nagmumula sa akin. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno, lahat ng pamahalaan, galing sa ating Diyos na may likha. Kaya, Brian, kanina ko pa hinahantay ang comment mo. Paano mo nabalitaan? Alam mo, hindi mo lang masagot ng direkta. Dahil makasara ka. This is your choice. Ha? But, huwag kang maging bulag. Again, panoodin po natin ang magiging committee hearing po ngayon na investigation sa Kongreso kung paano i-explain ng ating Vice President Sara Duterte kung saan niya nga ba talaga dinala ang budget ng ating gobyerno. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Wednesday at araw po ng Baclaran Church ngayon. Yo, what's up mga tropa pip? So, napanood nyo naman po yung vlog ni Kuya Nino Barsaga. Ang tanong nga natin, bakit walang congressman na nagkaka-interest na imbestigahan itong Angel of Death ni Kibuloc? Bakit si Marcoleta hindi ito paimbestigahan sa Kongreso? Bakit itong si Bato de la Rosa hindi ito imbestigahan sa Senado? Aba, ito yung maliwanag na ginagamit ni Kibuloc ang Angel of Death para po makapang-abuso ng ating mga kababayan. Pinapanakot niya itong kanyang Angel of Death para po maisakatuparan niya ang kanyang mga nais gawin. Maliwanag po dito na merong private army itong si Kibuloc. At katunayan nga po, iniimbestigahan na ito ng mga AFP officials dahil po ito daw po ay merong mga kasapi sa Angel of Death na mga army. Kung si Digong Duterte ay merong Davao Death Squad, aba si Kibuloc ay merong Angel of Death. Aba, talaga palang magtropa pips itong dalawan to. At hindi nagpatalo sa isa't isa. Yung isa merong Davao Death Squad na lumilikida ng mga kalabang drug lord, at ito naman pong isa ay meron pong Angel of Death na pinapanakot sa mga katulad ni alias Amanda para hindi po magsuplong sa pulis, magsumbong sa mga kinaukulan kung sakaling sila po ay babuyin nitong si Kibuloc. Grabe po ang na ito, di ba? Dati kapit-kapitagan itong mga taga Davao na ito, pero ngayon tong dalawang taga Davao na ito, sinira po ang pangalan ng Davao. Sinira po nila ang imahe ng Davao sa buong Pilipinas. Kasi kapag binanggit mo Kibuloc, binanggit mo Digong Duterte, walang iba yan kundi Davao City. Kaya lang ngayon, ewan ko kung natutuwa pang mga taga Davao City dito sa dalawang to. Dahil maliwanag na, ito po ay kasuklam-suklam at karimari-marim po ang ginagawang krimen o ginawang krimen nitong dalawang to. Si Kibuloc, nambubulog. Ito namang si Digong, naku po, EJK, War on Drugs, at napakarami pa po ng mga krimen ang kailangan nitong pagbayaran sa ICC at dito sa ating bansa. Diba? Sana itong impaimbestigahan ni Bato de la Rosa dahil ito po, isang malaking threat ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababayan niya diyan sa Davao City na hanggang ngayon ay nilulukuban pa rin po ng takot yung ibang mga nabiktima ni Kibuloc at hindi pa rin po makalabas at hindi pa rin po makapagbigay ng statement o makapagdemanda kasi nga po kahit nakakulong na daw si Kibuloc meron naman daw tong Angels of Death, kayang-kaya daw po silang ipaligpit nitong si Kibuloc. Diba, yan ang dapat pong ma-counter. Yan ang dapat po na mabigyan po ng pansin ng Kongreso at ng Senado. Imbestigahan to. Senator Bato, naku, isang malaking threat ito, lalo na sa mga taga Davao City. Hindi mo ba ito papaimbestigahan? Hindi mo ba nakikita ito as isang malaking banta sa seguridad diyan sa Davao City, lalo na sa mga nabulog ni Kibuloc? Hindi mo ba ito actionan? Bakit? Kasi ang may Angel of Death ay ang kaibigan mo at ang pinagkakautangan mo ng loob na si Kibuloc.
kaibigan ni Digong na amo mo. Kaya hindi mo ito mapapaimbestigahan. At ikaw, Marcoleta, hindi mo ito magagawang paimbestigahan o hindi mo ito magagawang kumbaga patignan kung meron bang mga nilalabag na batas dito si Kibuloc kasi tropa ng amo mo rin na si Digong at ni Sara. Ikaw, GMA, hindi mo ba ito papaimbestigahan dahil nagiging threat sa mga taga Davao City itong private army ni Kibuloc? Buti sana kung isang tao lang ang nagsasabi. Kinuwento na nga yan ni alias Amanda. Kinuwento na yan ni Miss Arlene Stone. Sinabi na rin yan ng iba pang mga biktima na nakausap ni Colonel Hansel Marantan. Masyado naman kayong mga bias at one-sided, di ba? Wala. Ewan ko lang kung manalo pa kayo ngayong mga kakandidato ngayong darating na election 2025. Ewan ko lang kung manalo pa kayo dahil sa ginagawa ninyo na pagkonsinte sa kriminal na si Kibuloc. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Gising-gising na.